Mayong adlaw Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa panibagong episode ng More Stories. Ako si DJ Bettina. Handa ka na ba? Kasi we have more stories para sa'yo. Natatakot na ako sa magiging future ng anak kong 15 years old. I love my son, but I honestly don't know how to help him anymore. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hannah, 42 years old, may asawa, 2 anak. Yung panganay naming lalaki, 15 years old. Yung bunso naman naming babae, 11. Kanina galing na naman kami sa school. Actually, hindi ko na mabilang kung pang ilang beses na kaming pinatawag. Habang nagdadrive kaming pauwi, tahimik lang po kaming mag-asawa. Yung tipong may sasabihin ka sana pero wala ka ng energy na magsimula ng usapan. Nasa likod lang yung anak ko, nakatingin sa bintana. Parang walang nangyari. Pangalawang suspension niya na ito sa bago niyang school. Pareho lagi yung dahilan, Bettina. Sabi mismo ng school, physical at verbal na panghaharas sa mga LGBT na mga estudyante. Nakakaya na. Hindi naman kami nagkulang sa paalala sa kanya. Simula pa lang tinuruan na namin siyang maging magalang, rumispeto sa ibang tao kahit hindi siya sang-ayon sa paniniwala o pamumuhay nila. Pero parang wala siyang pakialam sa nararamdaman ng iba. Siya yung klase ng batang walang empathy. Pareho kami nagtatrabaho ng asawa ko. Sa totoo lang, karamihan ng araw nasa trabaho kaming pareho at kadalasan sa gabi na lang kami magkakasabay bilang pamilya. Gustuhin man po namin, Bettina, na maging may isa sa amin na magstay at home para tutukan ng mga bata, hindi talaga kaya. Mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Hindi sapat ang isang income lang kaya pareho kaming kailangang kumayod. Yung nag-aasikaso sa mga bata, habang wala kami ay ang pamangkin ng asawa ko na working student din. Siya ang tumutulong maghanda sa kanila bago pumasok sa school at nagbabantay kapag wala pa kami sa bahay. Kapag maaga naman po kaming nakakauwi, kami na agad ang sumasalo sa mga bata at sinusubukan namin kumain ng sabay-sabay or kamustahin ang isa't isa. Kahit na pagod na buong araw sa kakatrabaho. Kaya minsan kapag may nagsasabi na baka napabayaan namin yung mga anak namin, hindi ko rin alam kung paano sasagutin. Kasi hindi naman namin sinasadyang mawala. Hindi naman namin piniling hindi tutukan yung mga anak namin. Nagtatrabaho kami para sa kanila. Pero amirado din naman ako, Bettina. Minsan naiisip ko kung may mga bagay ba kaming hindi napapansin habang abala kami sa paghahanap buhay. Baka may mga senyales na hindi namin nakita. Hindi ko alam. Hanggang ngayon, yan pa rin ang paulit-ulit na tanong sa isip ko. Aminado naman po ako na may pagkukulang kaming mag-asawa. Hindi ko naman sasabihin na wala kasi meron talaga. Isa pa, pinalaki namin ang mga anak namin sa gadgets. Naging sobrang dependent ang mga bata doon habang lumalaki sila. Pareho kasi kaming busy ng asawa ko. Kahit weekend, bihira rin kaming walang ginagawa. Kapag nasa bahay kami, kadalasan may inaasikaso pa rin kaming online business. Minsan, nasa harap kami ng laptop pareho habang yung mga bata kanya-kanyang hawak ng gadget. Hanggang ngayon nga, kapag kakain kami, hindi pwedeng walang iPad sa mesa yung dalawa. Parang hindi sila mapakali hanggat walang pinapanood. Kapag pinatabi mo, parang ikaw pa yung may ginawang mali. Minsan naiisip ko rin kung saan nagsimula ang lahat. Nung maliliit pa sila, kapag umiiyak, bibigyan namin agad ng cellphone para tumahimik. Kapag nasa restaurant kami, cellphone agad. Kapag may meeting kami, cellphone pa rin ang kaharap nila. Kapag gusto naming matapos yung ginagawa namin, cellphone ang pantapat namin sa kanila. Noon parang harmless lang naman. Ang iisip namin, ginagawa naman ng lahat ng mga magulang yun. Hanggang sa naging normal na parte na siya ng buhay namin. Hindi ko na malayan na dumating na pala sa puntong parang hindi na nila kayang mabuhay ng walang gadget, ng walang internet.
Ngayon, kapag sinusubukan kong higpitan o bawasan, doon nagsisimula yung gulo, Bitina. Grabe, mag-tantrums yung mga bata. Yung anak kong lalaki, magdadabog, sisigaw. Minsan ikukulong ang sarili sa kwarto ng ilang oras, hindi ka kakausapin o kahit na sino sa bahay. At aaminin ko, may mga pagkakataon na umaatras ako. Parang hindi ko nga alam kung sino ba dapat ang nasusunod sa amin. Hindi ko kaya. Natatakot ako kasi iba sila magalit ngayon kumpara nung panahon namin. Minsan naiisip ko, paano kapag may gawin sila sa sarili nila? Paano kung ano na lang ang biglang maisip nila habang galit na galit sila? Yan yung kinatatakot ko eh. Kaya hindi ko sila mapagsabihan o makontrol. At habang tinatype ko to, Bitina, pakiramdam ko isa rin yun sa mga dahilan kung bakit umabot kami sa sitwasyon na ganito. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki nag-iepekto nun o kung huli na ba para baguhin pa. Yung panganay ko, dati pa, kinakailangan na namin ilipat siya ng school kasi nga sa dami ng reklamo sa kanya. Sunod-sunod na gulo, pakikipag-away, laging nag-absent sa klase, pati pambubuli nire-reklamo sa kanya. Ngayon binabalaan na kami ng school na pwede siyang ma-expel kapag hindi nagbago yung ugali niya. Ang problema, parang wala siyang pakialam, Bitina. Halos buong araw niyang kasama yung barkada niya at puro kalokohan ang ginagawa. Napaka-aggressive niya sa halos lahat ng tao, kasama na kami ng daddy niya doon. Konting bagay mainit agad yung ulo. At laging sumisigaw. Nagbabanta na mananakit at laging nagmumura. Bitina, hindi ito ang pinangarap ko para sa pamilya ko, sa mga anak ko. Minsan ayokong isipin pero pumapasok talaga sa utak ko. Nagpalaki ba kami ng halimaw? Ang sama pakinggan bilang isang ina pero may mga gabing gising pa ako habang tulog na ang lahat at yan yung tanong na paulit-ulit kong iniisip. Saan ba kami nagkamali? Kasi sa totoo lang, hindi naman siya pinanganak ng ganito. Hindi naman siya lumaking walang nagmamahal sa kanya. Hindi naman siya nagutom o pinabayaan ng sadya. Pero heto kami ngayon. Takot ang kapatid niya sa kanya. Pagod na kami mag-asawa at puro problema na lang sa school. Puro galit, puro gulo. Pinapahirapan niya ang nakakabata niyang kapatid na babae. Palagi siyang gumagamit ng racist, homophobic at sexist na mga salita kahit sa publiko. Wala siyang respeto sa kahit na sino. Nahuli na rin namin siyang nagnakaw sa tindahan kasama ang mga kaibigan niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa anak ko. Minsan, kapag may bagong reklamo na naman, hindi ko na iniisip kung totoo o hindi. Ang una kong iniisip, ano na naman kayang ginawa niya? At bilang magulang, masakit para sa amin yun. Hindi pa naman niya pisikal na sinasaktan yung kapatid niya o kaming mga magulang niya. Hanggang sigaw o pagbabanta at nagwawala pa lang. Hindi naman siya ganito dati. Nagsimula talaga ang pagbabago noong grade 6 siya at unti-unti itong lumala habang tumatagal. Sinubukan ko siyang isama sa family therapy pero naging disaster lang. Ayaw niyang makisama at wala ring nangyari. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin. Hindi ko alam kung may pag-asa pa ba siyang magbago o kung ito na talaga ang taong magiging siya paglaki niya. Hindi ko alam kung biktima rin ba siya ng mga maling desisyon namin bilang magulang o ginagamit ko lang yon bilang dahilan para hindi ko tanggapin ang realidad. Ewan ko. Alam ko lang, mahal ko pa rin yung anak ko. Pero hindi ko na rin maikakaila, Bitina, na natatakot na ako para sa kanya at natatakot ako sa kanya. Natatakot ako para sa kinabukasan niya at para rin sa mga taong nasa paligid niya. Ginagawa ko ang lahat para mabuo itong pamilya namin pero sa totoo lang, sobrang bigat na nito. Ramdam ko nang maaapektuhan yung relasyon naming mag-asawa. Galit na galit pa sa kanya yung kapatid niyang babae at pakiramdam ko minsan tinitingnan na siya ng asawa ko bilang isang halimaw. Mahal na mahal ko yung anak ko at hindi yun magbabago kahit kailan. Pero hindi ko na alam kung paano siya tutulungan at natatakot ako na baka mas lumala pa siya habang tumanda. Susubukan namin, Bitina, na ipa-private therapy ang anak ko at ipa-assess ng maayos sa mga profesional.
Sa ngayon, gusto ko lang talagang may mapaglabasan ng bigat ng nararamdaman ko at pakinggan na rin ang payo ng kapwa ko magulang. Paghihigpitan din namin sa internet access yung dalawa kong anak. Wala ng smartphone, computer o social media. Balak ko rin palitan yung phone niya. Hindi na smartphone. Para makontak pa rin siya kahit papaano. Ako na rin mismo ang susundo sa kanya araw-araw pagkatapos ng klase at diretso na siyang uuwi. Hindi na rin siya papayagan na gumala kasama yung mga kaibigan niya sa labas ng school. Kinausap ko na rin ang mga magulang ng mga kaibigan niya para masigurong hindi siya tumatambay sa bahay nila. At sa tingin ko, kailangan na rin namin mag-asawang magsimula ng therapy. Sana maging maayos ang lahat. Kung may bago pang mangyari, susubukan ko magbigay ng update. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang inyong kamarkada, Hana. Una sa lahat, maraming salamat Hana sa iyong pagbahagi ng kwento dito sa ating programa. Grabe no, ang dami-dami na nangyayari sa paligid. Kaliwat kanan na yung balita na involved yung mga kabataan sa school. Dagdag pa dyan yung mga nangyayari na kalamidad. Para sa mga estudyante, para sa mga kabataan ngayon, syempre traumatic yun. Yung makakita ka sa news, parang every week na lang, may krimen na nangyayari sa mismong eskwelahan, o may kalamidad na hinaharap yung mga estudyante, may palintol, may pabaha, may paulan. Bilang magulang, mapapaisip ka talaga eh. Ligtas pa ba yung anak ko? Saan pa ba yung mga ligtas na lugar na pwede nilang puntahan? Ano mangyayari sa kinabukasan ng mga bata? Itong kwento ng anak mo, Hana, nakakatakot talaga kasi isa to sa mga kwento ng marami ngayon. Ito yung problema din ng maraming mga magulang sa ngayon. Nag-iiba yung ugali ng mga anak. Bakit ganito na nangyayari sa mga kabataan? Halos lahat nagtuturuan na sino ba ang dapat sisihin? Yung school ba? Yung social media ba? Gadgets? Mga kaibigan? O baka yung mga magulang? Tanungin natin, gaya ng pagtanong nitong si Hana sa sarili, saan ako nagkamali? Diba? Pansinin nyo, pareho-parehong pattern eh. Lahat halos ang kwento ay nagsusumikap kami mga magulang, natatrabaho kami, halos wala na kaming oras sa mga anak namin. Karamay nila halos 24/7 gadget lang. Yun laging kaharap nila. So anong maaasahan natin? Sino magtuturo? Sino ang gagabay sa mga bata? Ito yung malaking chance ng ibang tao na impluwensyahan yung utak ng mga bata. Yung mga nakakasalamuha nila online. Iba't ibang tao galing sa iba't ibang lugar. Hindi natin alam kung anong motibo. Malaking factor din talaga yon. Baka sa kakaspoil din natin sa mga anak natin na hindi na natin kayang tumanggap ng o hindi na natin kayang magsabi ng hindi sa kanila. Kaya sila parang ang lakas na ng loob. Ginagamitan na kayo ng mga pagtatantrums, ginagamitan na kayo ng pagdadabog para lang mapa-oo at makuha yung gusto nila. Ang masakit na katotohanan, hindi kasi kayo nagkukulang sa pagmamahal sa mga anak ninyo. Sobra-sobra pa nga. Sobra-sobra kaya tinotolerate natin sila. Sobra-sobra kaya kahit na sila nang nagmamando, sumusunod na tayo sa kanila. Ang nangyari, bumaligtad ang mga bata na ang kumokontrol sa mga magulang ngayon. Konting hiling na ganyan, iiyakan ka lang, okay na. Bakit tayo na mismo? Bakit ang mga magulang nang natatakot sa mga bata? Bumaligtad na yung mundo, be. Dahil sa sobra-sobra natin silang mahal. Okay lang ang lahat. Sige, gawin nyo na yan. Ganyang katakamahal. Sobra-sobra. Pagbibigyan ko, tolerate ko, spoil kita. Ayaw nating masaktan sila. Ayaw nating mahirapan sila. Ayaw natin na napag-iiwanan sila. Tayo nang gumagawa ng lahat. Huwag lang silang mahirapan. Huwag lang nilang maranasan kung ano yung naranasan ninyo before. 'Di ba? Just parang hindi tama. Kasi kailangan din ng mga bata ng ganyan para maging ready sila pagdating ng panahon. Tayong sumasagupa sa mga problema nila paano na? Paano sila makakatayo sa sarili nilang mga paa pagdating ng araw? Parang tinuturuan natin silang takasan yung responsibilidad, hindi harapin yung pagkatalo, hindi dumaan sa hirap. May mga magulang kasi ngayon, lalo na yung mga dumaan talaga sa hirap at hindi naranasan na mapagbigyan dati ng mga bata pa sila. Nakakulong sila sa idea na gagawin ko ang lahat. Ipo-provide ko lahat-lahat sa anak ko. Kakayod ako. Kahit na siguro magkanda ko ba 24/7, kakayod ako mabigyan lang ng magandang kinabukasan yung mga bata. Totoo naman. Tama naman. Kaso, baka hindi yun yung kailangan nila. Baka ang mas kailangan ng mga kabataan ngayon, unang anak mo, oras, pagmamahal. Hindi yung sobra-sobra, hindi luho, hindi gadgets, hindi magarang eskwelahan, magarang bahay, yung sakto lang, pero sobra-sobra sa oras at pagmamahal.
Kailangan nila yung presensya ng mga magulang nila sa loob mismo ng tahanan. Yung nasa tabi nila, napagkukwentuhan, 'di ba? Nasasabihan ng sama ng loob. Nasasobra natin nakagustuhan na I give everything sa mga anak ko. Hindi nila mararanasan yung naranasan ko. Nakakalimutan natin yung pinaka-importante sa lahat. Ikaw mismo ang kailangan ng anak mo. Kaya siguro marami sa mga bagets ngayon kulang sa gabay ng mga magulang dahil ang naging parang sandalan nilang online. Yung kanilang mga friends doon, yung mga nakakilala nila doon, nakakalaro nila doon. Ano ba tinuturo? Puro pang trash talk siguro o kung ano-ano man yan. Meron nga ako nabasa online na according sa mga psychologist, wala naman talagang batang ipinanganak na bayolente. Masyado lang silang nai-impluwensyahan ng tinatawag na copycat effect. Ito kasi yung nakikita nila madalas ginagaya nila. Kung tayo mga magulang sobrang busy, hindi na natin na-filter, diba? Kung ano yung mga pinapanood ng mga bata, hindi na natin natututukan. Pero nga ako na isang nakita online na in-uploadin ng tatay na nasa likod lang siya ng bagets, naglalaro yung bata. Tapos nakikita niya na may ibang kalaro yung bata na adult. Yung bata minor pa ha. Sobrang bata pa. Nakakausap niya. Gumagawa sila ng mga sensitibong bagay. Hindi alam anong bata sa murang edad ko, anong ginagawa ng adult sa kanya. Di ba? So, parang nanonormalize lang yung mga sinasabi, challenge nung adults sa bata. Na, ito, gawa tayo, baby, ganyan-ganyan, hubad daw sa harapan mo. Sabay tayo sa pet, mga ganun. Alarming, diba? So, dapat nagtutulungan yung mga magulang. Hindi hinahayaan na makalusot itong mga ganitong videos, games. Limit lang talaga. Na mangyayari yun kapag nilaanan mo ng oras yung bata. Kapag meron kang time para i-check kung ano yung ginagawa niya, time para makipag-bonding sa kanya. Actually, nalilimitahan nga yung oras niya na gumamit ng gadgets kapag nandyan ka. Labas kayo, laro kayo, kamustahan, kwentuhan, kamusta nangyari sa school, may problema ba, may nambubuli ba sa'yo, ganyan. Isang araw nga, ako, tinmeet ko yung pamangkin ko sa labas. Kwentuhan lang kami, hindi man namin madalas ginagawa ito, medyo busy din ako. Kwentuhan lang kami, kamusta ka sa school, anong nangyayari, bago ang mga classmates mo, may nambubuli ba? At nagulat ako sa sinabi niya dahil yung iba sa mga kaklase niya, pag humihingi daw siya ng advice, ang payo ay talagang ang lala. Hindi mo akalaing manggagaling sa bata. Ang shinare niya sa akin, tita, nag-share ako ng ganito sa classmate ko. Ang sabi niya sa akin, ihang mo pala yung self mo. Diba? Nakakakaba? Nakakapraning kapag ikaw ang magulang, narinig mo yun, nanggaling sa kaklase ng anak mo, eto yung lagi nilang nakakasama, araw-araw. Paano kung sundin yung anak mo? Paano kung hindi siya nag-share sa'yo? So magiging laman ng balita yung anak mo, susunod dun sa iba pang kwento, iba pang napabalita before. Nagulat din ako nung sinabi niya sa akin na ang dami na daw sa mga kaklase niya, ang atheist. Saan ang galing yun? Saan ang galing yung idea na yun? Hindi pa nga sila college. Murang edad, menor de edad, ganun na mag-isip. Bakit? Anong naging impluwensya? Nakakatakot, nakakabahala at sana bantayan nga talaga natin tong ganito. Kasi dumadami na tayo mga matatanda, hindi na rin natin alam. Kung kaya nangyayari sa school, pwedeng sa ibang lugar, pwedeng gawin ng kahit na sino. Pabata ng pabata na ang nagiging involved sa mga krimen. So sana, magawa ng solusyon. Unahin natin sa tahanan, unahin natin sa mga magulang, check natin kung kamusta ka bilang magulang. Nagagabayan ba, naaalagaan ba? Kasi sobrang laki talaga ng responsibilidad ng isang magulang. Hindi lang basta iirik ka dyan, ilalabas mo sa mundo itong batang ito, tapos papabayaan mo na. No. Mula bata hanggang paglaki niya, gabay mo ang kailangan nila. Gagabayan mo sila, be. Ganyan ang responsibilidad ng magulang. Gawin natin, gabanan natin dahil walang ibang sisisihin ito kapag napariwara. Pagka lumihis yung landas ng bata. Kundi, paano ka bilang magulang? Ang tumbok talaga sa'yo. Paano mo siya pinalaki? Anong nangyari? 'Di ba? Sana ito ay maging paalala para sa lahat ng mga magulang ngayon. Tama yung naisip mo na gawin. Sige, subukan natin. By all means, kailangan mawala na yung gadgets. Mahirap talaga ngayon dahil mga estudyante, kailangan ng cellphone sa homework nila, sa mga assignments nila, ganyan. Pero bigyan natin ng oras, 'di ba? Limitahan yung paggamit ng phone, access sa internet, alisin yung mga online games, tutukan, lagyan ng oras.
laanan ninyo ng oras. Kasi habang binubuo ninyo yung future nila, baka nawawasak yung kung anong meron sila ngayon. Sino pang mag-a-avail ng future na yan? Kung wasak na yung anak ninyo ngayon at hindi na kayo makilala. Hindi nyo nakilala yung isa't isa. Layo na ng pagitan nyo sa isa't isa. Pagitan ninyo. Kaya pa yan, hilutin pa natin. At talagang gawin nating proud si Jose Rizal sa mga kabataan. Talagang patunayan nating tama ka, the best ka. Nahulaan mo ang kabataan ng pag-asa ng bayan para maging proud ka rin sa sarili mo na nagpalaki ka ng tamang tao. Good luck para sa ating mga magulang na nakikinig dyan. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Oras at gabay, pagmamahal ang kailangan ng mga anak ninyo. At para naman sa mga nakikinig, na mga minors ngayon, kung meron kayong nakikitang kakaiba sa mga kaklase ninyo, kung kayo man ay nakakaramdam ng kakaiba, inatama, huwag kayong mahihiyang magsabi sa mga magulang ninyo. Yung mga kapatid kayo, pamangkin, anak na nag-iiba na ang ugali, nagiging tahimik na, anong nangyayari? Pilitin natin magsalita, magpakwento. O, mas maganda, check natin sa school, sino-sino yung mga nakakasalamuhan nila everyday, anong treatment sa kanila. Magtulungan tayo kasi yun naman yung kailangan ngayon, hindi yung sisihan. Sige, ganito kasi, ang gawin para lang kasi, ganito, may pabaya, ganyan. Hindi na, para manisi. Tulong-tulong na lang para sa mga kabataan natin. At sa susunod pang henerasyon. Yun muna, maraming salamat sa ating mga kamerkada patuloy na sumusubaybay. Lagi po kayong mag-ingat at panalangin natin sa mga kapamilya natin nasa Luzon o yung mga apektado ng kalamidad ngayon. Kahit na yung mga kapamilya natin sa Mindanao na apektado pa rin ng lindol na kumapit lamang po, tuloy-tuloy lang sa pagdasal, pinagdarasal din namin ang kaligtasan ng bawat kapamilya natin. Saan man kayo sa Pilipinas ngayon. Hanggang sa muli, ako po yung kamerkada, DJ Petina.